Kinumpirma ng Kamara na wala na sa bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng panawagan ng ilang kongresista na humarap siya sa pagdinig ng Kamara para ipaliwanag ang umano'y budget insertion sa DPWH noong 2025. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, nasaan na si Ko ngayon? Yes, Jiggy, ayon nga kay House spokesperson Attorney Princess Abante, ay nasa Amerika ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pero para nga sumailalim sa isang medical treatment, pero hindi na ngayon idinetalye pa ng Kamara. Matatandaan nga nagmosyon yung ilang mambabatas na imbitahan nga itong si Zaldico, kabilang na dyan si Navotas Representative Toby Chanco, tungkol nga po ito doon sa budget insertions umano noong mga nakaraang taon. Ayon nga rin kay Zaldico, hanggang ngayon nasa Amerika pa siya at mula July 28 hanggang August 27, ilang beses lang siyang nakita or nag-abiso na naa-absent siya. Ayon kay Atty. Abante, lehito mo naman daw yung pag-alis ni Ko. Pakinggan natin ito. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Jiggy, ayon nga sa kapartido ni Ko, si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., noong isang linggo pa raw pumunta sa Amerika itong si Zaldico para sumailalim sa aniyay extensive check-up. Pakinggan natin ito. Ay natin na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. May na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure. He's still in the United States as we speak. At Marian, may impormasyon ba kung may balak dumalo itong si Zaldico sa pagdinig ng Kamara? Jiggy, sabi naman ni Congressman Garbin, nakahanda raw si Congressman Ko na harapin anuman yung reklamong isasampa laban sa kanya. Matatandaan, sinabi rin nga ni Congressman Chanco na isa nga si Ko na in charge doon sa Bicameral Conference Committee kung saan umano nagkaroon ng budget insertions. Ayon nga kay Chanco, higit 13 billion pesos daw yung naisingit umano ni Ko doon sa Bicam version. Mismong proponent nga raw niyan ay si Ko. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Garbin. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Pero kung wala ka naman ma-file at lahat lang to insinuation, sana tumahimik na lang po. At sa ibang usapin, Marian, ano naman ang dahilan kung bakit binawi ng mga kongresista ang hiling na ibalik sa DBM ang panukalang 2026 budget? Jiggy, ayon nga kay House Appropriations Vice Chair at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, nagkausap daw si Speaker Romualdez at sina DBM Secretary Amina Pangandaman. Imbis daw na ibalik sa DBM, pupunta na lang daw mismo si Secretary Pangandaman dito sa Kamara, doon nga sa budget briefing ng DPWH kasama itong bagong talagang si Secretary Vince Dizon. Ibig sabihin, tuloy na tuloy po itong budget deliberation ng DPWH bukas. At ayon naman sa Malacanang, mas maiging busisiin na rin hindi lang yung budget ng DPWH kundi pati yung ibang budget ng ahensya ng pamahalaan. Mas maganda nga raw na habang maaga ay nakikita na nga itong mga mali sa budget. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.